mas exciting part ng pagninegosyo. Kahapon po, gumawa ako ng video tungkol sa exciting part ng pagbibusiness. Ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang mas exciting part ng pagninegosyo. Dahil sa 6 years po namin sa business, mas nakita namin na mas may exciting part pa pala dito sa pagninegosyo. Kaya kung gusto nyo malaman ang mas exciting part ng pagninegosyo, ipagpapatuloy po natin ang kwento na to at kailangan nyo tapusin ang video na to. Ako nga po pala si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa na entrepreneur dito sa Pilipinas. At bago po tayo magpatuloy, magkikwento muna ako. Noong mag-umpisa po kami ng bakery, dahil nakahanap na po kami ng baker, sinabi ko doon sa baker, maayos ba yung timpla mo? Pwede bang ipanlaban natin yan doon sa mga bakery nakatayo na dito sa atin? Sabi niya, opo kuya, panlaban tong recipe na to. So sabi ko sa kanya, o sige, hindi na kita susubukan, huwag na tayong mag-try. Bukas na lang kagad tayo sa Monday. Sabi niya, sige kuya. Nung Sunday po ng gabi, gumawa na kami ng mga pandesal at yun na nga po, dapat magbubukas kami kinabukasan. So alas 5 ng madaling araw, nagising po ako at chinek ko po kung ano yung nangyari doon sa mga ginawa naming pandesal. Nung tinikman ko po, hindi po talaga magugustuhan kasi maasim nga po yung timpla. At pag kinain mo siya, merong parang asim na sisingaw dun sa lalamunan mo. So sabi ko, hindi yata pwede to pre, iba yung lasa, tikman mo. So nung tinikman po niya, wala po talaga. Ang ginawa ko po, tinawag ko po yung mother ko, pinatikim ko, sabi niya, naku, nak, hindi masarap. So sabi ko, pre, hindi pwede yan. Ito yung unang-unang matitikman ng customer natin, pandesal, sira na kagad tayo. So hindi na muna tayo magbubukas. So kinahaponan po nun, naghanap po yung mother ko na pwedeng tumulong sa amin sa pagbe-bakery. So naghanap po siya dito sa paligid namin pero wala pong gustong tumulong sa amin. So dahil medyo kinakabahan po siya dahil nakabili na po kami ng mga equipment, sabi niya, paano to? Nakabili na tayo ng equipment, hindi na natin maibabalik yan. So sabi ko, sige, magpahinga ka muna, ako yung hahanap ng paraan para makahanap tayo ng mas masarap na recipe. So ang unang-una ko pong ginawa noon naghanap ako sa Facebook at sumali ako doon sa grupo ng mga nagtitinda ng equipment doon sa Facebook. So kahanap ko nung mga comment, nakakita naman po ako. So ang nangyari po, hindi kami nakapagbukas ng first week ng June. So inabot na kami ng katapusan, June 30 po noon nung nakapagsimula kami. So naging maganda naman po yung unang araw namin, hindi nga lang po naubos kasi nga hindi pa naman alam na may bakery na dito sa amin. Pero lumipas po yung ilang araw, ilang linggo, nakakuha naman po kami ng customer. Ang sumunod po namin kinaharap nun yung init na hinaharap namin dahil kailangan namin na magbukas ng oven. Kada magbubukas yung init na sumasalubong sa mukha namin, talaga namang hindi namin kaya ng mga panahon na yon. So tinubuan po ako ng kung ano-anong rasya sa katawan at pati nga po yung kuko ko sa daliri namatay na. So yun po yung mga pagbabago na nangyari sa amin na awa naman po ng Diyos nalampasan namin. At hanggang ngayon po, kahit na dalawa lang kami ng misis ko or minsan yung anak ko tumutulong sa amin, kinakaya na po namin yon or kayang-kaya na namin. At yung mga sumunod pa po yung kagaya ng mga competition, price war, hindi naman, nung una po medyo lumalaban kami ng konti pero alam ko naman po dahil galing ako sa sales na wala po talaga mananalo sa price war. So ang ginawa ko na lang po, ang ibinaba ko ng presyo or ang inilapit ko yung kape. Pero sa ngayon po hindi na. Nasa magandang margin naman po kami. Hindi naman kalakihan pero tama-tama lang po para sa mga nagtitinda. Ang sumunod naman po nahirapan kami ay yung marketing. Actually, nakapagtrabaho po ako sa ibang bansa as a marketing sa field. Kaya lang sa panahon po ngayon dahil mabilis na nagbabago yung mga strategy sa marketing, napag-iwanan na po yung mga una kong kaalaman sa pagmamarket. So, ang ginawa ko po noon, nag-aral pa ako ng Facebook targeting pero hindi ko na rin po na-apply dahil parang hindi ko pa feel siyang gamitin noon hanggang sa napag-iwanan na din po.
Kaya naman po ngayon sumusubok tayo ng mga bagong strategy sa pagmamarket para naman po mas makilala tayo ng customer. Ang sumunod po ay yung cash flow. May panahon po sa aming pagbe-bakery, hindi kami nakapag-costing, nagtaasan po yung mga paninda. So, yung cash flow po namin medyo nagkakaproblema. Pero unti-unti na pong naayos yun at siguro sa mga susunod na panahon mas magiging okay na po yung takbo ng business. Sumunod po yung inventory. Yung inventory, medyo nahirapan din po kami diyan kasi minsan yung expiration din namin na check. So may pagkakataon po na nakita namin, ibibigay na sana namin sa customer pero expired na pala. So yun po yung mga ilang problema na na-experience namin nun. Kaya naman po sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang pinaka-exciting part ng pagninegosyo na pag nalampasan nyo ang mga problemang ito, malapit na po kayo sa susunod na level ng pagninegosyo. So unang-una, yung taong makakasama ninyo. Pagka hindi po maayos yung taong makakasama ninyo, malaking problema po yan. Kagaya po nung nangyari sa amin, na ilang araw pa lang tinamad na yung baker, ang nangyayari po, gigising siya alas 10. Kung sino pa yung may-ari siyang gigising ng maaga, magluluto ng pandesal, magbebenta, wala po siyang pakialam. So, meron pong kasing mga taong ganyan na walang pakialam, ang gusto lang nila sumahod. Sumunod po, yung quality ng product. Napaka-importante po sa isang nagtitinda na ma-ensure na maganda ang quality ng mga produktong binebenta nila. Kasi yan po talaga yung ng customer ang kailangan ng customer, yung magandang quality ng mga produkto para naman babalik-balikan nila tayo. Sumunod yung cash flow po. Cash flow po napaka-importante niyan kasi po yan po yung yan po yung pinakapuso nung pagninegosyo natin. Kadalasan po ang nakita kong problema sa cash flow ay yung pautang. Dahil nga po nasubukan namin magpautang noon, tapos nung wala na siyang planong magbayad, hindi ka nababatiin. So kahit makakasabay mo sa jeep yan, bali po ang leeg niyan. So, importante rin po na ma-check ninyo yung cash flow. Sumunod po yung price war. Yung price war po dito sa Pilipinas, parang na po yan, parang kasama na talaga sa pagninegosyo. Lalong-lalo na po pagka tinabihan ka ng kaparehas mong negosyo, sigurado pong papainan ka ng price war niyan. At pag ikaw ay sumunod, parehas po kayong yari. Wala pong nananalo talaga sa price war. Sumunod po ay yung right marketing. Kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, yung marketing, dati po kasi nung mga panahon namin sa sales, yung mga POP lang po, mga POS, mga wobbler, yan po yung uso ng mga panahon na yon. Tsaka yung mga, kung may pera ka, yung mga billboards. Ngayon po, hindi na siya ganong effective kasi masyado na pong tutok ang tao sa social media ngayon. So, ngayon po, marami ng klaseng marketing na pwede mong gawin. Ang pinaka-effective po na nakikita namin ngayon ay yung sa social media. Sumunod, yung inventory po. Napaka-importante din po talaga na ma-check natin yung inventory, lalong-lalo na yung mga expiration date ng mga produkto na itinitinda natin. Kasi magiging impression din po sa atin ng customer pag nabentahan natin sila na expired ay hindi po maganda. Sasabihin nila, ay, mga expired naman yung tinitinda niyan . So, pangit pong impression yon para sa mga customer o para sa atin. Yung inventory po, napaka-importante niyan kasi nga po, kagaya nung nangyari sa amin, muntik na naming maibenta yung expired. Kaya naman po kailangan lagi natin na monitor yan. Hindi lang po yung sa mga expiration, kundi rin po yung availability ng stocks. Kasi po, kung fast moving yung item ninyo, tapos biglang mauubusan kayo ng stocks, lost of sale na po sa inyo yun. Sumunod, yung right place of business. Napaka-importante po yan. Nung unang taon namin, nung hindi pa pandemic, yung daanan po, yung harap po namin daanan ng mga taong papasok sa pabrika. Buhat po nung nagka-pandemic na bago po yon, hindi na po ganong meron pa rin naman po, pero hindi na kagaya dati tuwing Sabado, yung mga sumasahod. Dito pa ho magmimerenda yan sa bakery namin. Naglagay pa nga po ako ng bendo wifi ng mga panahon na yon, pero ngayon po wala na. So kung wala po kayo sa right position or right place ng pagbibusiness, medyo mahirap din po kasi less yung footfall or yung daloy ng tao. Sumunod, pag madami ka nang natututunan doon sa mga pagkakamali mo,
So yan po ay malapit ng isang sign na malapit ka na dun sa susunod na parte ng pagninegosyo. Kaya naman po kung halimbawa matagal-tagal ka na nagninegosyo at marami ka ng problema na nasusolusyonan mo, so isa po yan sa magandang senyales na malapit ka na dun sa level 2 ng pagninegosyo. At sumunod po ay yung malawak na yung vision mo. Nung una po kasi talagang lagi ko pong tinatanong sa sarili ko kung paano ka mapapayaman itong negosyo na to. 2 piso lang o 5 piso lang yung tinitinda mo. Tapos wala namang sinusuplayan na malaki. So hindi ko po siya makita nung una. Pero ngayon po pang-6 na taon namin, mas malawak na po yung vision na nakikita namin. At ang maganda po dito, 3 na kami nakakita ng magandang vision na yon kung saan kami patungo. So mas nakaka-excite pa po talaga yung pwedeng mangyari sa mga susunod na taon. Pero siyempre po, tulong din yun ng mentor namin. Kaya naman po, mas napadali yung yung goal namin na makatawid dun sa susunod na level ng pagninegosyo. Kaya naniniwala ako na pag nalampasan natin yung mga problemang kinaharap natin, nalalapit na tayo sa susunod na level ng pagninegosyo. Kagaya mo, dati wala rin akong alam sa pagninegosyo. Kaya naman ginagawa ko ito para maaga pa lang ay malaman mo na pag nalampasan mo ang lahat ng hirap at problema sa pagninegosyo ay malapit ka na sa susunod na level nito at kailangan paghandaan mo na ito. Ang kalaban kasi natin dito ay yung madala ka sa mga problemang kinaharap mo at makontento ka na lang dyan sa negosyo mo ngayon. Kasi ayaw mo nang mahirapan pa. Kaya naman kahit anong hirap ang ating pagdaanan, kailangan natin itong harapin at solusyonan para sa kinabukasan din ito ng ating pamilya. At siya nga po pala, nababanggit ko na rin lang itong about sa business. Gusto ko po kayong imbitahan na i-follow nyo po yung page namin sa aming negosyo, yung Bernie Lyn's Bake Shop. Napapadalas na po yung pag-upload namin dito at para naman po makita rin ninyo yung mga ginagawa namin na tinapay at makita rin ninyo yung mga comment ng mga customer namin na satisfied naman po sila sa mga paninda namin tinapay. At pag nagawi po kayo dito sa lugar namin, iniimbitahan ko po kayo na subukan nyo naman po yung mga paninda namin tinapay. Kung kayo po yung mga customer na tipong naghahanap ng malambot, masarap na tinapay, yung talagang masasatisfied po kayo, dito po yon sa Bernie Lyn's Bake Shop. At nagpapasalamat din po ako sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga video. Kaya naman po, paki-like and share na rin po ang mga video natin. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na sa Colossus 3:23 nang sabi ay kung kayo ay magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo rin pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.